Amen. Can you give your neighbor a high five? Ngitian niyo po sila at sabihin niyo, Happy Resurrection Sunday. Amen. Sino po excited ngayon? Hallelujah. Amen. It's always a joy to see all of you this morning, and natutuwa po ako na ang bawat isa po ay nandito, no? By being here, you are saying that I want to prioritize yung Sunday ko, no? Siguro kung di po mataas ang gas, ang iba ay nasa beach right now. Amen. No? Nakabakasyon, but alam niyo po ang sarap na nandito tayo pag Resurrection Sunday. We really come together, no, para po i-celebrate ang ating risen King. Palakpakan po natin ang Panginoon. So gusto ko po, before I preach, gusto ko gising na gising ang bawat isa. Amen. Amen. Who's excited for the Word of God? Alam niyo po, napaka-importante bago po tayo umupo, no? This is the very foundation of what we believe, no? Because ito pong Resurrection Sunday is more, if I can say, it's more controversial than yung birth ni Jesus, no? Just imagine if Jesus was, kung si Jesus po ay naipanganak, pero ang kanyang buhay ay natapos po sa kamatayan, then wala pong kwenta lahat ng ating ginagawa dito. If Jesus was not raised from the dead, then sabi ng Bible, our preaching is useless. Even your faith is useless. Wala pong sense. Kung hindi nabuhay si Jesus muli, anong sense na papalakpak ka para kanino? Para sa Diyos na patay? Bakit ka babalik muli para manalangin kung patay din yung pinapanalanginan mo? Nakita niyo po? But I'm here to tell you, we have a good news that Jesus is not dead. He has risen. He is alive. That's why we all have the reason to rejoice. He is alive. Death could not hold him. Ang death po, hindi po siya yung final word. And praise God, ang ating pong pag-asa ay buhay. Dahil po buhay si Jesus, our preaching has power. Praise God, the cross was not the end. Death did not win. Amen. At ang sin po, hindi po siya yung final word. There is hope, there is this new life, meron pong victory. And I want everyone, ngayon pong umaga na, alam niyo po, wag lang natin sanang daanan ito. Let's really understand why we do what we do. Naparito po ang Panginoon to give us life. Not just any kind of life, but abundant life. At yun po ang pag-uusapan po natin ngayong umaga. Let's all stand. Let's remain standing. Let's open our Bibles to John chapter 10, verse 10. Babasahin ko po sa CSB version, though kanina nabasa niyo na po sa video. Pero gusto ko po basahin natin ng sabay-sabay. Gusto ko po yung energy pang Resurrection Sunday. 1, 2, 3, go. A thief comes only to steal and kill and destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. Amen. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon, at bago po kayo umupo, the title of my message today is The Abundant Life. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po dito gusto niyang maranasan yung abundant life? Amen. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Salamat po sa ating worship team. Amen. Good morning, the Rock City Church. Amen. Welcome to our Rest Sunday 2026. And I hope po lahat po tayo ay nagising na talagang punong-puno ng energy. Nakakahiya naman, pumunta ka ng church ng Rest Sunday at patay na patay ang iyong energy. Ito po yung time na dapat hindi ka inaantok. O, bantayin niyo po yung katabi niyo. Amen. Gulatin mo pag natutulog. Amen. Let's talk about the abundant life. Napakaganda po ng word na yon, that title, no, the abundant life. I believe lahat po tayo, we want to experience that kind of life. We want to experience yung promise ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, na parito ako para bigyan kayo ng buhay, at hindi lang basta anong klaseng buhay, but to have it, sabi niya, in abundance. If I will be honest po this morning, church,
A lot of people today, yes, are alive, you are moving, you are living, you are breathing, but some of us are not really living. I think it's Saint Irenaeus who said that the glory of God is a man fully alive. Can you say that word, fully alive? So ibig sabihin, pag fully alive, hindi pala sapat na buhay ka lang, may hininga ka, gumagalaw ka. Meron pong gustong sabihin ang Bible pag sinabing buhay na buhay. Hindi lang basta sinabi niyang buhay or buhay. Meron sinabi po si Jesus, the abundant life. Galaw tayo ng galaw. Yes, humihinga po tayo. Marami po sa atin, we are busy. Pero sa totoo, sa loob, we are empty. Ito pong generation natin ay ang tinatawag na pinaka-connected na generation because of the technology. But kahit po tayo po ay sobrang connected, sabi po ng research na ito din po yung generation na marami pong depressed at malungkot. Imagine how ironic. Connected ka sa bawat isa, madali mo silang makausap kahit sa ang sulok ng mundo, but bakit marami po sa atin, we feel that emptiness, we feel that loneliness. Marami din po sa atin ay successful, pero po, nakakaranas po sila ng restlessness. Walang kapahingahan. Marami po balisang-balisa sa buhay nila. And I do believe, hindi lang po, yun yung, even po tayo, I believe, bilang Kristiyano, ay nararamdaman po natin that at times, we feel the same way. We are saved. Praise God for what Jesus has done on the cross. But parang minsan, Pastor, nararamdaman ko na parang stuck yung buhay ko. Anybody here? Kung magiging honest ka lang, can I see hands? But parang, Pastor, bakit paulit-ulit na lang? Ba't parang nandun ako sa cycle na hindi ako makawala? Yes, ligtas ako, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? I'm here sa church, lagi akong present, but sometimes, Pastor, I still feel dry spiritually. So gusto ko pong itanong ito ngayong umaga sa atin that if Jesus rose again, why are so many people still not experiencing life? Amen. Gising po ba tayo? So pinag-usapan po natin dito yung resurrection ng Panginoon. Kung si Jesus nga po daw ay nabuhay muli, bakit marami pa rin pong tao, hindi pa rin nila nararanasan yung buhay na pinangako ng Panginoon? Ito po yung gusto kong pag-usapan po natin na in-address po ni Jesus in John chapter 10 verse 10. So first gusto ko pag-usapan po natin yung context nito. No? Yung John chapter 10 po is not a standalone chapter, but ito po ay nakatahi also in John chapter 9. No? So John chapter 10, again, it flows from John chapter 9. At kung titingnan niyo po yung Bible niyo sa John chapter 9, ito po yung story where Jesus heals a man born blind. No? Yung iba po sa atin, maybe familiar po dito sa story. No? Pinanganak sa ni Jesus, nagtaka po yung mga Pariseo dahil kilala nila yung taong to, pinanganak nga na bulag, and how come ngayon nakakakita na siya? So ang nangyari po, instead of rejoicing, ito pong mga Pharisees, they are rejecting the miracle, and sad to say, ang ginawa po nila, kinasa out po nila sa templo, ito pong nakaranas ng milagro ni Jesus. Ang dating bulag ngayon nakakita. So makikita po natin dito napakalinaw. We can see here in the story that those religious leaders who's supposed to take care of this kind of people ay nakakalungkot po. Instead of loving them, taking care of them, they're doing more harm than good. Are we getting this? So yun po yung story dun sa John chapter 9, and I believe that's a setup for John chapter 10, where si Jesus po, he shifts now the conversation and he uses a metaphor to expose na yung sinasabi niyang false leaders sa John chapter 10, yun po yung mga Pariseo. Are we getting this?
And yung pag-shift niya po ng conversation, He is revealing Himself as the true shepherd. So kung titingnan po natin sa John chapter 10 verses 1 to 6, dito po papasok yung sinasabi kong the shepherd a metaphor, no? Na sinimulan po ni Jesus itong verses 1 to 6 with a picture that is familiar sa kanyang audience. No, ginamit niya po yung metaphor ng shepherd. He talked about the sheepfold, kung saan po nandun yung mga sheep. It's a place of safety. Sinabi po ni Jesus about the shepherd who leads, who feeds, who protects. And sinabi rin po ni Jesus that He is yung about the gate and the door. And about the thieves and the robbers. Kung nandiyan po yung Bible nyo, mababasa nyo po yan na iniisa-isa po yan ni Jesus. At nabanggit po ni Jesus, diyan po sa text na yan, nasabi po niya, not everyone who leads people is sent by God. Hindi lahat ng nagli-lead sa inyo ay pinadala yan or galing yan sa Diyos. Gising pa po ba tayo? Dahil kung babasahin niyo yan, nakwento rin po ni Jesus dyan that some people, they climb in another way. Ibig sabihin, they use what? They use manipulation, they use control. At yung mga false teachers, yun na po yung ginagamit nila, yung ginagawa nila, they are using what? False teaching para po ma-persuade ang mga tupa. Amen. And kung magja-jump po tayo sa John chapter 10, verses 7 to 9, na-explain po dito ni Jesus, no? Na siya yung door. Sabi niya, I am the door of the sheep. So yung binibigyan pong diin ni Jesus dito, na sabi niya, I am the door, ibig sabihin, I am the legitimate access, sabi po ni Jesus, to life and salvation. Ako lang yung tamang daan. Walang kaligtasan apart from me. And anyone who comes through Jesus will be saved. Yun po yung gustong pakita po ni Jesus sa text na ito. So before dumating po yung John chapter 10, Jesus is already establishing the truth that life is only found in Him. Mag-ingat kayo sa mga false teachers. Sabi niya, yung kasumpungan po ng hinahanap nyo, yung buhay at kaligtasan, sa akin nyo lang yan makikita. Amen po ba? And sa passage din pong yon, pinakita po din ni Jesus, hindi lang po patungkol sa shepherd, but yung importansya po that the sheep, it's important for us that we recognize yung voice ni Jesus. Alam po natin, by this time, na siya po yung shepherd natin, siya yung pastol natin, at tayo po bilang sheep, bilang tupa po ng Diyos, kailangan po na malinaw, marinig po natin ang tinig ng Diyos. Sabi ng Bible, my sheep knows my voice and they follow me. So you are not just here to simply attend, to clap your hands and raise your hands. To clap your hands, raise your hands. To jump and pray. Ang gusto pong tingnan or pakita ng Panginoon sa atin dito, tayo bilang tupa niya, kailangan po natututunan nating marinig ang boses niya. Because even Jesus promised, yes, that I have come that you may have abundant life. I'm here to tell you, my dear friends, abundant life is not automatic. Na lahat tayo mararanasan natin agad yung abundant life. No. Ang abundant life po, pinangako niya pero hindi po to automatic. At ito po, it can only be experienced by those who stay close enough to hear the shepherd. Ang isang pastol, ang tupa, kaya nga po, nililid sila ng kanilang shepherd dahil po ang tupa, ang nakikita po niyan ay napakaiksi lamang. Kailangan niyang marinig, malaman yung boses ng kanyang pastol para marinig niya. Kaya po tayo,
Wala po ito sa attendance natin. Wala po ito sa gaano kakadalas sa church. Ang tanong po dito, naririnig ba natin ang tinig ng Diyos? At kung naririnig natin, ito na po yun. Are you ready? Kung naririnig nga natin yung tinig ng Diyos, ang tanong, sinusunod ba natin? If you want to experience yung abundant life, we need to stay close enough to Him so that marinig natin. Importante po sa journey natin, kahit po hindi natin makita, sapat na po na marinig natin ang boses ng Panginoon. Kahit gaano kadilim, kahit hindi mo naiintindihan, pag ang shepherd mo nagsalita, masusundan mo siya kung kilala mo ang boses niya. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Come on. Hello? Church, you can know about Jesus, but if you don't recognize His voice, mamimiss mo yung mga pangako na ino-offer niya sa'yo. Yes, you can always be in church. But again, if you are not listening, pwede pong mangyari, laman ka ng church, wala kang absent, pero bakit hindi mo nararanasan yung fullness na ino-offer niya? By this time, makikita mo that abundance, yes, it's not automatic. Abundance is what? It is relational. Yung abundance, it flows from a living, ongoing connection with Jesus na siya po ang shepherd po natin. That's why we always say, this is not about religion. Religion is based on what to do, what not to do, based on rules or what. Pero hindi po tayo nababak sa mga ganung bagay na nagiging relihiyoso kasi sinusunod mo anong pwedeng gawin, anong hindi dapat gawin. Hindi po. Dapat po yung abundant life, maintindihan natin, napaka-relational po nito. Gising pa po ba tayo? Isang buhay. Pag sinabing buhay, anong ibig sabihin? Hindi casual lang. Pag sinabing buhay yung relationship, ano pong ibig sabihin nun? Hindi mo lang siya kinakausap pag kailangan mo siya. Aray ko po. Pag sinabing buhay, may kailangan ka or wala, kausap mo siya. Gusto mo siyang kausapin, hindi lang isang minuto, hindi ka nabobore sa presensya niya. Yun yung ibig sabihin ng buhay. Naalala niyo po nung unang, sino po dito mga mag-asawa? Can I see your hands? Buhay. Ang tanong, buhay pa ba yung relationship niyo? Pastor, matagal nang patay. Joke lang. Do you still remember the first time that you laid your eyes doon sa asawa mo at gandang-ganda ka? At ginamit mo rin yung mga linyaheng susungkitin ko. Ang balimbing. Ngayon, I don't know. Naalala niyo po ba? Yung naalala mo yung excitement. Naalala mo ba yung passion? Naalala mo yung init? Ang tanong ngayon, kamusta na? Naalala ko, pinililigawan ko si Gil, yung aking wife. Talagang, I don't mind. Punta pa ako ng Las Piñas. Kain mag-gas ka, mag-toll ka, mag-date ka. Kain magkano, makita ko lang siya. Hello. Buhay, nandun yung kilig, nandun yung warmth, nandun yung init, nandun yung excitement. Ang tanong, kamusta na po yung relationship mo sa Panginoon? Buhay pa ba? May init pa ba? Hinahanap-hanap mo pa rin ba siya? This is a reminder. Dapat po yung ating relationship with Him is buhay. It's living.
It is ongoing. Tama po ba? At ngayon po, unpack po natin. Let's jump dun sa John chapter 10 verse 10 again. A thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. Sa una pong, sa verse 10a, nasabi po dyan, the thief comes only. Ang tanong, Pastor, sino po yung thief po dito? Sa primary context po ng John chapter 10, the thief po dito, yung kinakausap po dito is the false shepherds. Primarily, ito po ang context niyan. It talks about the false shepherds. Ito po yung mga Pharisees, mga corrupt leaders. Sila po ang binabanggit ni Jesus dito. But in a broader reality, it also talks about sin. It also talks about Satan and anything that opposes God's truth. At malinaw po na kung yun po yung thief, ang kanyang mission, sabi dyan, is to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, magwasak. Yan po ang misyon ng kaaway sa buhay po natin. In contrast na yung mission po ni Jesus, kung ito po ay magnanakaw, magwawasak, papatay, si Jesus sabi niya, naparito naman ako to give life. That is His mission statement. I have come to give life. Essentially, it's like Jesus was saying, the reason that I came, the reason why I am here is not just to teach, not just to perform miracles, not just to confront yung religion. Pero naparito ko, sabi ni Jesus, to give life. Grabe. Come on, say life. Come on, say abundant life. Ang meaning po ng life in the Greek, it's zoe, no? It means God quality life. This is eternal. It means fully alive in relationship with Him. Kaya ang panalangin ko po, no, lalabas tayo sa lugar na ito, hindi lang po parang dumaan yung Resurrection Sunday. Hindi lang po parang sanay na tayo dahil ang problema sa church right now is familiarity. Yan po ang lason. Yan ang cancer sa church ngayon. We're so used to what we're doing. Alam na po natin lahat. Narinig ko na yan. Alam ko na yan. Naranasan ko na yan. Yan po ang kalaban natin sa church right now. Pero gusto pong wasakin ng Panginoon yung mga deception na yan, mga kasinungalingan ng kaaway. Dahil po kung tayo'y mananatili sa ganyang klase po ng relationship sa Panginoon, hindi natin mararanasan yung fullness, yung abundant life na ino-offer niya po sa atin. So God quality life, eternal, fully alive in relationship with Him. And the word abundant, it came from the Greek word perissos. It means overflowing. Sino pong gusto makaranas ng overflow ngayong taon? It means excessive, beyond what is necessary. So kung titingnan po natin, yung ino-offer po ni Jesus na abundant life, He's talking about overflowing life. He's talking about fullness of life, life beyond limits. Pero lagi po nating pinapaalala na ang abundant life is not having more from God. Hindi po siya, Lord, gusto ko to, ito. Lord, I want more. No. It's not having more from God, but it's having more of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maliwanag po, hindi more from Him, but more of Him. Ang sarap po pag na-establish ito sa buhay natin, na ang inaasam natin ay hindi kamay niya, hindi kung anong mabibigay niya, pero siya mismo. Once again, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, lovers of Jesus, come on. Make a joyful noise unto the Lord. I pray that by His grace, He will raise up more lovers of Jesus sa kwarto pong ito, na maintindihan po natin, wala nang maibibigay ang mundo na pwedeng sumapat sa anong kayang ibigay ng Panginoon. Amen? Ang abundant life din po ay isang klase ng buhay na punong-puno ng satisfaction
and contentment in Jesus. Kaya hindi lang po natin sinasabi na, yes, when you have Jesus, you have everything. Pwede mong sabihin yan with familiarity. But if you really understand what that means, ibig sabihin, when you have Him sa buhay mo, you can have peace. Even po, napaka-chaotic ng buhay mo. Merong peace that passes all understanding. Di po ba kayo nagtataka kahit ang daming nangyayari, kabi-kabilaan, may suffering, pero you can still have the joy of the Lord sa buhay mo. Yun po yung ibig sabihin ng abundant life. Meron kang strength, even in weakness. Lahat pong ito po ang totoong ibig sabihin ng abundance. Pag po ang buhay natin, sentro po ay ang Diyos, then masasabi ko meron po tayong abundant life. Siya pa lang po ay sapat na at wala na pong iba pang He's more than silver, nor riches, or gold, or anuman pong pwedeng ibigay ng mundo. Siya po ay sapat na, kaya po makakaranas tayo dapat ng satisfaction at contentment. Lalo na pag lumalalim na ang ating relationship sa Panginoon, you're getting, you will see how beautiful He is. Makikita mo gaano siya kaganda. Makikita mo. Pag lumalim ka pa sa relationship niya, kaya po wag po tayong magstay lang sa dalampasigan. Ito po isang paanyaya. This Resurrection Sunday is an invitation for us to go deep sa Panginoon. Na wag lang po tayo mag-focus sa kamay niya. But mahalin po natin for who He is sa buhay natin. Sabi din po sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Lays down his life for the sheep. And gusto ko po mag-pause dito at tingnan natin because this explains how He gives abundant life sa atin. Yung abundant life po, it comes with a price. Hindi po to cheap. Yung abundant life, listen church, it costs Him yung kanyang buhay had to go. And this is where the cross comes in. Sanay na tayong basahin, yes, I have come that you may have life. Pero gusto ko po mag-pause muna at paintindi sa inyo. Yung sinasabi ni Jesus, ano ba yung pinagdaanan niya? Para masabi niyang, naparito ako para bigyan kita ng buhay. Meron pong cost po yun. Merong matinding sakripisyo na pinagdaan po si Jesus dito. He did not just suffer physically sa cross. But alam niyo po yung matindi? He carried something heavier than the cross. At siya po'y napako because of our sins. Siya po'y naging kasalanan na wala naman talagang kasalanan para po sa kapatawaran ng ating kasalanan. So nung sinabi po ni Jesus that I have come that you may have life, now we understand na yung life na ino-offer niya, it requires His death. At yung kanyang kamatayan, yun po yung nag-led doon sa resurrection. At dahil po sa kanyang resurrection, ngayon po naging available yung buhay na yon, yung abundant life na yon. Balikan po natin ano pong nangyari. Ano po yung pinagdaanan ni Jesus for us to fully appreciate, to fully understand what He did for us. Si Jesus po ay nakaranas po ng tinatawag po nilang the flogging. Or this is what they call the Roman scourging. Bago po si Jesus ay naipako sa krus, He was flogged. At yung tinatawag po na flogging or yung Roman scourging ay hindi lang po basta whipping. At meron po silang ginagamit dito, can we show the picture, yung tinatawag nilang flagrum. Isa pong yung leather strap, no? Na mayroon pong nakakabit na mga ibang metal din po na bilog-bilog. At yung pong matatalim ay mga
bones na very, very sharp. So imagine po yon, no? May video po tayo. I know, familiar po kayo sa nangyari po dun sa Passion of the Christ. Dun po nag-start yung flogging. Pakita po natin yung before niyan, yung sige, before po niyan. Kung saan po siya, hindi lang po basta latigo. So imagine, kung babalikan po natin yung picture kanina ng plague room, imagine, pag yan po dumikit sa balat, hindi lang po yan gagasgas. Talaga pong yung laman mo sasama at pupunitin yung laman at sa scourging po na sinasabi ng mga historians, ay minsan po, dun pa lang po sa scourging, minsan lumilitaw na po yung mga bones niya, yung ribs nila. Dahil ganun po, katindi. Yung iba, sa scourging pa lang, namamatay na sila. Di na sila umaabot. Hello? Imagine, yung pong metal, it would bruise. Mabubugbog sila dun pa lang sa mga metal. At sa mga bones po, yun yung lalapirot sa kanyang flesh. At yun po, kakapit yun sa kanyang balat. At pag hinila yun, sasama po yung balat. Ganun po katindi. So imagine po yung sakit nun. Doon pa lang po parang makikita mo, parang binalatan ng buhay yung tao. Makikita mo po, yung kanyang skin was shredded. Some muscles were exposed. And sa sobra po minsan ng hataw, yun nga po yung iba sinasabi, nakalitaw na po yung kanilang bones. And some organs could be seen. Kaya no wonder doon pa lang po yung iba, hindi na po sila umaabot sa krus. Pero makikita po natin na si Jesus na-survive niya po yung part na yon. Severely shocked, severely weakened, beaten. And imagine gaano karami po yung amount ng dugo na dumanak kay Jesus. Second po, balikan po natin, the crown of thorns. Meron po tayong picture ng corona po dyan. No? Yan po yung tinatawag nilang the Middle Eastern thorn plants. No? Isa pong halaman na ganyan po literal, like 2 to 3 inches, yung haba po ng mga tinik. So imagine mo po paano mo yan ilalagay. Ipapatong mo lang nga po yan sa ulo. Masakit na, pwede ka nang masugatan. Pero hindi po yan pakit na pinatong kay Jesus. Sinalaksak po yan sa ulo ni Jesus. And just imagine, ito pong ulo natin, ito po yung may marami pong blood vessels sa ulo natin. Imagine po, gaano kasakit nung sinalaksak po ito sa kanyang bungo. Na napaka-sensitive ng ating ulo. Imagine po, gaano sumalaksak yan ng malalim. Imagine his face. Nung pinwersa po yan, imagine mo kung paano dumadanak, tumutulo yung dugo. Imagine anong tiniis ni Jesus para sa atin. Then minsan nakakahiya, minsan simpleng pain lang, sumusuko na tayo. Minsan sa atin, simpleng sakit lang ng ulo. Ay, ako pa mag-church. But look at what He has done. Tingnan mo yung tiniis niya para sa atin. Nandyan po yung beatings and humiliation.
Hindi pa po natapos doon. They struck him repeatedly. Dinuraan po siya. They mocked him as king. Siya po'y sobrang exhausted, dehydrated, in shock. Imagine po, from ulo hanggang pong buong katawan niya, dumudugo from multiple wounds. At hindi pa po natapos doon. Laspag na yung katawan niya. Ito pa po yung next. Pinabuhat pa po sa kanya yung krus. Imagine that. Hindi pa po huminto doon. Pinabuhat po yung krus. At sinasabi po nila yung krus na yon, it weighed like 30 to 45 kilograms. Imagine sa lahat po ng kanyang pinagdaanan, paano siya nagkaroon pa ng lakas para buhatin pa yung krus na yan. That's why no wonder, at one point, dahil hinang-hina na po siya, dumating po yung time na siya po'y nag-collapse. Sa sobrang sakit at sobrang hinang-hina na po, physically, hindi niya na kayang ipagpatuloy. Ganun na po siya kahina. Pero again, tiniis niya po lahat yon para sa iyo at sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. After po ng mga bagay na yon, then came yung crucifixion. Let's talk about the nails. Sabi po ng mga historians, ang pako po na ginamit kay Jesus ay nasa 5 to 7 inches long. Ito po ay mga totoong picture po ng mga pako na nahukay po nila. Imagine po yan. Hindi lang yung pako ng mga parang concrete or what. Tingnan niyo po yung kapal. Tingnan mo yung laki ng ulo. And contrary po doon sa popular imagery na nakikita po natin, no? Kadalasan nakikita natin pinako dito. No? But based po sa research ay talaga pong dito tinarak yung pako. Just imagine that. Sa kanyang wrist. And kung ganun po kalaking pako, just imagine gaano katindi po yung tamaan yung mga ugat ni Jesus. Na magkukos po yan ng intense na pain. At sinasabi po ng ibang medical experts, habang pong hinahataw yung pako, para daw po siyang nakukuryente sa sakit. Para daw po itong nako-compare sa isang constant na electrical shock. Meron din po ako na research. Pwede po nating i-play yung video, no? Kung saan marami pong historians at mga medical researchers na sinasabi po nila, kahit tanggalin nyo na po yung sound niya, na ito po yung madalas na pinapakita na picture sa atin, yung nakapako siya na yung kanyang paa ay nakapatong sa bawat isa. Pero meron pong nagsasabi, pause po natin, hanapin nyo po yung picture, na marami daw pong nagpapatunay na based on research, hindi daw po ganyan naipako si Jesus, but naipako siya. Yung cross nandito sa paanan niya, nandito sa side, at ang pako ay dito po. Like that picture. At meron pong silang nahukay. May picture po dyan, no, of a nail with heel bone. No? Hindi po yan kay Jesus. But meron pong isang tao, a male adult, na naipako, na yung pangalan po niya is si Yehohanan Ben Hagkol, first century po, no? Nahukay po nito near Jerusalem, kung saan po nakasama dyan yung heel bone niya, kaya nga po pinapatunayan nila. Yan po yung picture yan po yung nasa side, yung heel bone niya na sumama. Yung buto niya po dito na nakapako sa side. Yan po yung nakita nila. Kaya sinasabi po nila, mostly, ay baka yung pagkapako ay doon po sa side. Hindi po ako nandito para makipagdebate kung saan talaga, hindi po yun yung point ko dito. Yung sinasabi ko po, pinapakita ko yung mga view na ito sa inyo. But the point here is not kung saan eksakto. Yung point po dito, that suffering
ni Jesus was really excruciating. Regardless po kung saan po ito nailagay. At makikita pa po natin dito, ang mahirap pa po nung naipako si Jesus, yung crucifixion po. Actually, it's not, was not designed to simply kill yung tao, but yung mahirap po doon, after all ng pinagdaanan niya, is yung prolonged suffering dahil po mamamatay sila doon sa tinatawag po na asphyxiation, nagiging deprived po yung katawan niya sa oxygen. So imagine, nakapako po si Jesus sa krus at nagko-collapse na po yung lungs niya. So yung pain po na sinasabi doon, para po makahinga siya ng maayos, kailangan niyang hilain pataas yung sarili niya. Just imagine, paano yung pain na yung sakit sa kanyang mga daliri, sa kanyang wrist. Hihilain niya pataas para lang makahinga siya. At 6 na oras po siyang ganon. Just imagine that kind of suffering for hours. Na parang hinihintay na lang po niya yung mag-collapse na yung buong katawan niya. Hanggang ma-deprive na po yung sarili niya ng oxygen at magkaroon na po ng hypovolemic shock kung saan severely, grabe na po yung blood loss niya. Severely dehydrated. Experiencing extreme trauma. Struggling yung bawat paghinga niya. And yet, while he was hung on that cross, he stayed. And he said it himself, that I will lay down my life for you. At any moment, on the way po dun sa cross, he could have stopped. Pwede po niyang itigil na lang po yun, but he did. He did not. You know why? Because he was so committed. He was committed to the cross. He was committed to the mission. He was committed to you. I want to personalize it. I don't know what you're going through right now. But this is a reminder that Jesus endured all of those things because he was committed to you. To you. To you. Tinapos niya po yun. Jesus chose to stay. Alam niyo po bakit? Because the ship, they don't have the power to even save themselves. Wala tayong kapangyarihan na itama yung mga mali natin. We cannot restore our own lives. So the shepherd laid down his life for the ship. At hindi po natapos doon, praise God, that after 3 days, the tomb was empty. Sin was defeated and death was overcome. At doon po naging posible yung abundant life na pinapangako po ng Panginoon sa atin. I think it's very important po sa atin. Gusto ko po mag-reading worship team right now. Importante po sa atin na balikan natin lahat ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo bago tayo mag-enjoy doon sa sinasabi niyang abundant life. Yesterday while praying and meditating on the Word, umiiyak po ako nang binabasa ko. Sabi ni Jesus, I have come that you may have life. Nung binasa ko po yung John 10:10, ibang-iba ko na siyang basahin. Kasi naintindihan mo, bago nangyari yung life
Bago yung enjoyment na yan. Yun po yung tinahak ni Jesus para po sa atin. At ano po yung response natin? Kailangan po natin magbalik dun sa tanong, what is the abundant life na sinasabi po ni Jesus? Praise God po dahil po sa death ni Jesus at sa kanyang resurrection. Ang abundant life po, it's a life where you are restored to God. Tayo po'y na-restore sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo. It's a life where you and me are free from sin. At ganyan po, binago niya po tayo. We are made new from the inside out. Kaya pag maintindihan po natin yung abundant life, again, it's not having more ng mga bagay sa mundo. It's having God Himself sa buhay po natin. At meron po akong challenge sa bawat isa. Naniniwala po ako, pag tiningnan natin yung krus, nakita natin si Jesus for who He is and what He has done. Hindi ka uuwi nang hindi nababago. This message po is waiting for a response. Because when you truly understand the cross, there is only one right response. Ano po yung response natin sa word na ito? Ibibigay din natin ang buhay natin sa Diyos na nagbigay ng buhay niya para sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. And I want to say this as clearly as I can. Jesus did not endure the cross so you could have a half-hearted Christian life. Hindi po namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para umupo ka lang dyan. Magsimba-simba ka lang dyan, mag-obserba ka lang dyan. Hindi po yan yung klaseng buhay yung pinangako ng Panginoon sa atin. He didn't suffer like that just to be part of your life. Si Jesus po hindi lang po basta parte ng weekend mo. Dapat siya yung priority ng buhay mo. Hindi lang siya sinasama on a weekend na binabalikan mo every Sunday. Na binabalikan mo pag may kailangan ka lang sa Kanya. He gave everything so He could be your everything. Sana po after nating makita, marinig tong word na to, pagbibigay po to ng pagbabago sa buhay natin. Look at me. Na kahit anong hirap ng buhay, kaya mo na magpatuloy. You can and you will overcome. This year, stop playing God games. Ito po yung time na maging seryoso ka na kay Jesus. Tigilan mo na yung kasalanan na yan. Yung iniisip mong kasalanan na walang nakakakita, na ini-enjoy mo, come on. I'm not saying this to condemn you. But there is an invitation this morning na bumalik ka, manumbalik ka sa Panginoon. Naghihintay po ng pagsisisi at pagbabalik ang Panginoon. So dahan-dahan po right now, gusto ko po tatayo po tayo. This is a moment of decision. As every eyes are closed and every heads are bowed down right now. First, I want to call on two types of people in the room. First, those people who need to surrender their life to Jesus.
Habang nakapikit po tayo, nakayuko tayo, maybe if you will be honest ngayong umaga, I don't know kung sino po or paano kanino po ito, but maybe you have never fully given your life to Jesus. Yes, you know about Him, but you don't really follow Him. And today, narinig mo yung word, you understand it differently. And you have seen the cross differently. And now you are realizing, He did that for me. Na-realize mo ngayon, ito pala yung ginawa ni Jesus para sa akin. And if that's you, today is your day. Not tomorrow, not next week. Today, ngayon yung araw ng kaligtasan. Inaanyayahan ka ng Panginoon ngayon. And lastly, I want to call to these people of believers ngayong umaga who have grown distant. Maybe matagal ka ng Kristiyano. Pero kung tutuusin, kung magiging honest ka lang, alam mo na napakalayo mo sa Panginoon. Maybe you have drifted apart, away from Jesus. You've become distracted, half-hearted, naging komportable ka. Yes, you're saved, but maybe you're not living the abundant life. My dear friend, today is your moment to come back. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Ito yung oras na magsiseryoso ka na sa Kanya at manunumbalik ka sa Kanya. Not with guilt, not with shame, but with surrender. Right now, church, wherever you are, I'm going to ask you to respond. If you're saying, Lord, I don't want to live half-hearted anymore. Lord, I want to give my whole life to you. Lord, I want to surrender everything to you. Habang lahat po'y nakapikit at nakayuko, just lift your hand right now. Come on. Kung kinakausap ka ng Panginoon, huwag kang mahiya. This is your time. Not tomorrow. Mag-respond ka. Isuko mo yung buhay mo. Seryosohin mo siya. At kung nakataas yung kamay mo, let's pray together. Sabihin mo, Lord Jesus, thank you for the cross. Thank you for giving your life to me. Lord, today, I surrender my life to you. God, forgive me of my sins. Make me new. I don't want to live for myself anymore. Lord, I choose to follow you. Be my Savior. Be my Lord. Be my everything. And from this day forward, I will live for you. In Jesus' name. Amen. Pwede nyo na pong baba ang inyong mga kamay.